hindi tayo magiging magandang ehemplo para sa kapayapaan ng lugar niyo. Nag-aabono po sila, Direktor, para mapagana lang ito. Ayun si Kuya, oh. Nakatanggal. Binunyag niya yan lahat nung politika. Kami, trabaho lang kami. Kita nyo, hindi nyo nagagamit yung gate nung... Nagagamit po, sir. Anytime of the day. Tsaka karapatan nyo yun, sa inyo yun eh. Na-request ko. Wala na magtitinda ng isda dito ah. yun. Tanggal na ang puno. Patay na pala yun eh. Yung puno na yun eh. So punta naman tayo rito sa part na to. Yan, kasi dito sa part naman na to, inahakot na ng ating DPS. Ay, ng ating Manila Hawkers, sorry. Di pa pala dumadating yung DPS. Yan, nahakot na ng Manila Hawkers itong mga kahoy-kahoy rito para may tambak dun sa may harapan. Madaling mahakot ng ating DPS. Ayan. Nalilito na ako ah. Duwag pala nito, no? Pwede na siyang ma-access ng ano, mga emergency vehicle kapag ka naiayos ito. Dami. Para naging demolition job to ah. Sikat ka na JB. Sikat ka na dito. Yun oh. Si Terminator oh. Mapako kayo ha, ingat ha. Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng nanonood sa atin. Ayan. May mga nagtatanong sa atin kung bakit wala raw issue na gloves at issue na safety shoes. Sa totoo lang po tapatan tayo. Ito nga po, hindi pa yan sumasahod kasi wala talagang pera ang gobyerno ng Maynila, yung iniwan ng previous administration. Bali ginagawa ng paraan lahat ni Mayor Isko Moreno. Yan, katuwang si Direktor sa Manila Hawkers. Actually, apartamento na to. Pero wala po talaga. Walang iniwan na budget ang previous administration sa administrasyon ni Yorme. Ayan. Yan ang pagkakalam talaga natin. Kasi naging tapat naman sa kanyang oath-taking ang pagkakalam natin. Ayan. Inaugural ba yan? Inaugural. Nung pag-upo niya as mayor. 'Di ba? Nagkaroon siya ng speech. Ayan. Sinabi niya yan lahat. Ngayon ginagawan lahat ng paraan ni Mayor Isko Moreno. Katuwang si Director Rafi Alejandro. Sa totoo lang kagaya ng sinabi ko nung pag-upo po ni Director Rafi Alejandro sa Manila Hawkers, sira yung mga truck na yan. Boss, morning boss. Sira yung mga truck na yan. Yung chariot na 6, yung nakikita nyo, yung bumabalandra na maliliit na parang tricycle, kay Director po mismo galing yun. Ginawa ng paraan ni Director para meron lang magamit ang Manila Hawkers. Si Director din po ang nagpagawa ng mga truck kasi sira lahat nung iniwan ng previous administration. Ayan. Abunado po sila Director dyan. Sa totoo lang kaya yung supply po ng gloves na safety shoes, hindi pa natin masagot-sagot yan. Kasi wala talagang pera Maynila. Ayan. Pero dahil nga sa kasipagan at madiskarte nga si Mayor Isko Moreno, yung ibang bagay na solusyonan na. Ayan. So ngayon, kung ano man yung pag-ano nila, malaman nyo na sa kanila okay siya yun. I will address your concern. So ako naman dito, kung sino lang ay talagang ikaw, sino ba
chairman, o ikaw mag-represent ng chairman. Para, kasi, hindi naman din kami, pasok kung sa mga, nyo dito. Ano naman, kami trabaho lang kami. Dapat kayo bilang namumuno dito sa lugar na masasakupan. Number one, ang mandate natin, kalinisan, kaayusan, at saka peace and order. Diba? Eh kung sa atin pa nanggagaling ngayon, sa gobyerno. Diba? So kami, wala kaming kakampihan. Kasi, ang trabaho lang namin dito is, suportahan din kayo at suportahan nyo kami at suportahan natin ang lungsod sa kaayusan at kalinisan. Ngayon po, babalidate natin yung case. Babalidate natin yung case. Kung ako at si Director ay magkakaroon ng ambag sa kapayapaan at sa kaayusan nyo, ano na namin yun? Honor na namin yun. Maayos din tayo. Actually, Director, every 15-30 days, nung nakaraang araw, nagpawasan naman. Gamit namin yung card na Chinese. Kasi yung mga Chinese ay ino-open nila yung pagtulong din sa akin. Kaya nung nakaraang araw, nag-ano na naman kami, na lilinis kami. So wala namang problema. Kalinisan, nung panahon ko po, Director, hindi ko naman pinagmamalaki. 13 years ako nag-chairman. Wala akong nakitang magnakaw rito. Okay. Moving forward tayo dun sa haharapin natin ngayon. Okay. Yung background nyo po, medyo na-assess na natin. Diba? Moving forward dun tayo ngayon dun sa direksyon ng lungsod. Doon po tayo magpo-focus. Diba? Then, babalidating po ano na Meron din akong lalo na sisingit, ka-distrito nyo to. Meron pa ako sisingit ha. Na-request ko kay Director kanina. Kasi siyempre gusto nyo buksan yung gate. Narinig nyo naman. Ang isda, ibigay nyo sa loob. Dahil naamoy nyo naman, nakikita nyo naman, ang number one sa sangkalan nyo dito sa isdaan nyo. Tingnan nyo, yung kalsada, hindi po dito. So, i-maintain natin yung dapat natin i-maintain. Pero man, hindi ba kayo natutuwa? Bubuksan yung bubuksan yan. Bubuksan Imbis na yung mga tao nakatira doon, iikot pa. Di ba? Yung school pa rin, public school yun, no? School yan, dalawang school dito. Iniikot pa yung mga bata, iniikot pa yung Bakit nila na-request datin sara? Kasi nalulugi rin yun dito. Kilala ko lang po si Mami, representative po ng simbahan. Pumayag si Father, pero po yung pader kasi po, pwede po Ayun, yung pumayag pader. po si Father. Pero po, pwede yung dito lang po sa labas ng baba nito. Kasi po, ayaw ka talaga makakuhan po yung lightway namin. Tapos yung hindi po nakikinig, pwede po kami lagyan ng at least 2 feet pa po yung sides. Huwag po kasi makikot, kawawa rin po kasi sa pasyente. Saan yung ano yun? Saan portion yun? Meron din po. Alleged po sila Opo, doon. may clinic. Sige, Paradong masikip siya Medyo masyado. nagiging mahirap po sa pasyente kasi nga may laging Okay. baskets ng mga Sakto siya sa kanya yun. may kuko. Pwede mag-request baka lagyan natin railings. Wala pong problema kung ano hindi ka Oo, mabuti. para talagang wala nang Pabor din po violate. sa amin. Kung ano pong suggestion na Kami na bahala din sa magsasabi. Lagyan natin railings. Huwag ka po namin. Nakay chairman na po. Kasi kinrowingan niya yun. Hindi naman pwedeng araw-araw namin Actually, bantayan hindi naman po kung kami binigyan. nagreklamo sa tindahan. Wala naman po. Yun lang kung bigyan lang namin ng at least konting daan. Yung sa pasyente po, kasi talaga may mga naka-wheelchair kami. Minsan, yan, katulad ng mga pasyente na yun. Sige po. Ano lang naman kami, half day lang naman natin. Hindi naman siya open to kay everything. Lagyan natin railings. And then si Father, medyo si Father Sanitas galing sa simbahang Nasuno. Sa Santinino. Takot po siya. Nakita niya po kasi may mga wire, connector wire, na nasa wall ng simbahan. So na-worry siya, baka mag-cause po ng sunog. Chairman, railings.
Yung mga parang nag-connect sa wire sa amin, something ganon. So natatakot po siya kasi galing po siya sa simbahan na sunog. So nag-iingat lang din po talaga kami. Kung pwede po sana matulungan. Pero umayag si Father. Umayag naman po mag-ubok. Wala naman daw po kasi nga mga nagtitinda ayaw naman din niya mawala ng hanap buhay. Pero nakikiusap lang po kami sa ganung bagay. Yung mga ilang-ilang bagay. Salamat ka naman. Salamat, Chairman. Salamat. Yun lang sa clinic konting. Kasi naayos. Thank you. Saan nyo galing ang wife? Hindi, May metro ba to? may kasi yan mayroong mga, tawag doon, kuryente load na parang nakatap doon sa pader nila. Banda ron yun, direct. Tuturo po namin. Banda doon na tayo. Pag malapit na po yan sa amin. Mabait pa nga sila, nakikiusap sila eh, karapatan nila yun. Pagkaiba yun, di naman nila kailangan sumulat eh. Yun nasa dulo, no? Little truck eh. Yep. Puno na yung truck. Siya yung Paris priest nung Nasunog yung Pandakan. Santo Niño de Pandakan. May trauma pa. Sige, na lang, submit na lang po ako sa inyo ng copy niya nito. Sinabay niya rin yung match better. Sa ano na lang. Oo, tamang Madali naman na ano. sige. Tama yan. Yan kasi kung titignan natin yung puno, nakasagabal sa mga kable ng wire kaya pinuputol na nila. Sinabay na. Para isang hakutan na lang rin, di na sila mamumblema, di ba? Tama rin yung ginawa nito ng mga tanod ni chairman. Ayan. Para isang hakutan lang, wala nang babalikan. Ayan. Isang linis, isang hakot, di ba? Parehas lang 'yun. Ayan. So ang pagkakaalam kasi natin dito base sa napag-usapan nila kanina, may mga portion pala rito, balwa-balwarte. Ngayon ang sabi ni Direktor, aayusin para sa ikabubuti ng lahat, 'di ba? Kasi syempre hindi naman maiwasan niya kalaban sa politika, ganyan-ganyan. Kaya si Direktor Rafi Alejandro pati si Direktor Joey Ison, sila ang papagitna para maipatupad yung layunin ng gobyerno ng Maynila, yung city. 'Di ba? Kagaya nga ng bilin ni Yorme, tapos na ang politika. Tapos na. Kaya ngayon narito ang kinatawan ni Yorme sa pamamagitan ni Director Rafi Alejandro pati ni Director Joey Hison para ayusin tong area na to. Ayan. Para wala nang gulo. Ayan, agawan sa ganto, agawan sa ganyan, di nagkakaunawaan sa ganto, di nagkakaunawaan sa ganyan, matigilan yung ganung bagay, 'di ba? Kasi ang nahihirapan yung mga vendor, yung mga residente, kasi magkaaway si ganto, magkaaway si ganyan. 'Di ba? Pag nalaman bata ni ganto yan, bata ni ganyan yan, hindi papayagan. So puputulin yon yung bagay na yon. Which is maganda kasi makakatulong yon sa mga residente. Ayan. So inihintay kasi ni Director na matapos to. Yan. Ayan, nagpapasa kasi tayong files. Matapos yung mga nakabalagbag dyan sa bangketa may alis. At ma-clear, may tambak dun sa harapan para madaling hakutin ng ating DPS. Ayan. Hoy! Boss Nigel, anong utos ni Director dito? Napalinis na yung sidewalk para mahakot na ng GPS yung mga basura sa ikat. Bali pinapaalis yung mga nakatambak sa bangketa Mga nakatambak para makita na yung bangketa. Ayos. Sinabay na nila yung puno no? Para wala na silang kakalasin. Delikado rin Tumatama na sa kuryente yung mga puno, mga alam. Yung mga sanga-sanga. Hazard na. Ayan tinatanggal na nila. Magaling rin to yung diskarte ng barangay. Kasi sinabay na.
unti-unti. Kasi kung titignan nyo yung mga wire, oh, ayan, oh. Oh. Diba? Ayan, hindi aalis si Direktor hanggat may kalat pa sa bangketa. Kasi gusto ni Direktor, malinis na yung bangketa, may tambak na nga dito sa gitna ng kalsada para mahakot na agad ng Manila Hawkers at DPS. Kasi tulong-tulong eh, ng paglalabas ng mga debris-debris papunta dun sa labasan. Kaya kasama natin ang DPS, mga nakakulay blue. Titignan natin, malinis na. Nabungad na yung bangketa. Yan lang naman hinihintay ni Director Rapi. Narito na rin yung Manila Rescue. Ayan, parang to, MDRMO magpa-flashing. Nakasama natin si Sir Rapi ng QRT at si Director Rapi Alejandro. Kasama rin natin si Boss Joey Arisa. Ayan. Ito yung truck ng QRT DPS. Para mas madali mahakot to, nagpadala silang malaking truck. So, magpo-proceed na kasi si Director sa meeting niya ngayon. Yan, may mga schedule kasi si Director, masyadong busy si Direct talaga eh. Pero inintay niya talaga mabuksan yung bangketa. Kung titignan niyo, nabawasan na yung mga hahakutin rito kasi naitambak na sa labas. Para mas madali hakutin, doon na lang sa labas tinambak. Diba? Pero ito lang. Oo, gaganunin mo sila. Ito. Wala kang sa syudad. Mamaya pa. Ayan, so 1 meter below the gutter. Ayan. Mga hanggang dito lang yan. Ayan, sobra. Ito yan yung guguwitan. Ayan. Dito lang. Wala to. Clear. Dapat to. Clear yan. Hindi. Pero yung gate, pwede na ganyan. Oo. Yung gate, ha? Bilaan na natin lalagyan na railings yun. Daanan. Clinic yan. Ito sa emergency. Oo. Buti ka mabait itong mga nandito. Pinag-usap si Director. Dati hindi ko mapayag yan eh. Tayo mo dyan. Okay. Basta panlaban mo pito. Ayan, so 1 meter susukat rito. Ayan, susukat. Mga hanggang dito lang yan. Below the gutter sa baba. Ayan. Susukatan nila, guguwitan para maayos yung mga vendor dito. Ayan. Bali hindi nila gagamitin yung bangketa ron. Ayan. Dito lang sila sa baba. Tapos ito yung nire-request kay Director na lalagyan to ng railings kasi clinic pala to. Ayan o, Health and Wellness Clinic San Fernando de Lao. Ayan. Hindi to haharangan. Kasi nakaraan, hinarangan na ng mga vendor yan eh. Ayan. Ito na yung hakakutin lahat. Boss! Boss King! Ayan, bali bumalik tayo rito, kasama natin si Director Rapi Alejandro. Kakatas lang ng meeting niya. Bali, ito na lang yung mga natira, nagiba na lahat. Tas yung mga nakatambak ron, yun na yung sunod na hakutin after na matapos hakutin to. Ayan. Dito pa rin yung DPS natin kasama ang Leonel. Ayan. Kasama natin si Direk. Bali na flashing na yun doon kasi mabaho yun doon eh. After na itong mahakot lahat, ayan, after mahakot lahat yan, saka siya ipa-flashing bago guwitan. 1 metro. Leonel. Kinukuha na yung mga baso-basura. Umulan. Boss, nakailang balik na kayo? Dalawa, sir. Pangalawa na to? Okay. Ngayon pinasok nyo na yung loob, no? Ayun, pangalawang balik na to.
Ayan, talagang binabalik-balikan to para matapos na yung mga hakutin rito ng basura. Boss! Ayan, mga tropa natin sa ano. Pangilang hakot na yan, boss? Pangalawa. Pera pa yung Shockman, no? Kanina, pera pa yung Shockman. Ayan, so babalik na tayo sa sasakyan. Dahil umuulan na naman. Kanina ang init-init, tapos biglang uulan na naman.